Ngayon pong umaga, tayo po dumiretso na sa salita ng Panginoon. Ang ating pong pag-uusapan, ang ating pong topic, ang ating pong title ngayon pong umaga is Times of Refreshing. Di ba? Panahon ng pagsasauli ng sigla. Di ba? Panahon ng pananariwa. Di ba? Panahon ng pananariwa. Parang hindi kayo excited doon sa, Pastor Arnel, nabasa ko na yan eh. Pastor Arnel, narinig ko na yan eh. Pastor Arnel, alam ko na yan eh. Di ba? Alam ko na yan eh. Pero, ano ba ang epekto ng salita ng Diyos sa buhay po natin? Di ba? Hindi yung sa alam natin eh. Kundi ano ang epekto ng salita ng Diyos sa buhay po natin. Yung epekto ang pinaka-importante. Yung kanya pong impact sa buhay po natin ang pinaka-importante. Kaya yung times of refreshing, mababasa po natin to sa Acts chapter 3, verse 19 up to 20. Mga kapatid, mga minamahal, basahin po natin to ng sabay-sabay. Yung para pong nag-almusal na tayo at nagtanghalian na, kasama na pati na hapunan, at talagang basahin natin sa salita ng Panginoon na talagang ma-refresh tayo ng kanyang word. Ready? 1, 2, 3. Repent therefore and be converted, that your sins may be blotted out, so that times of refreshing may come from the presence of the Lord. Verse 20. And that He may send Jesus Christ, who preached to you before. Okay. Ito pong sinasabi nitong times of refreshing. Ito po ay, kung babasahin natin na Acts chapter 3, bigyan ko muna po kayo ng background ng Acts chapter 3. Sa Acts chapter 3, mababasa po natin na si Pedro at saka si Juan ay pumunta po sa templo para po manalangin. Kasi yun po ang oras ng panalangin, 9th hour, alas 9 po ng umaga o 9th hour na tinatawag. At sila po ay manalangin. At doon po sa templo, meron pong lalaking lumpo doon na siya po ay lumpong ipinanganak. Pagmula po sa kanyang pagkasilang, siya po ay lumpo. At every day, araw-araw, dinadala po siya doon sa templo, doon sa tinatawag na pintuan ng templo na beautiful o maganda. Siguro maganda talaga yun kasi sabi ng Biblia maganda, di ba? Ibig sabihin talagang maganda yung pintuan na yon. At doon siya dinadala. At every day, siya po ay humihingi ng limos. And one day, isang araw, si Pedro at saka si Juan ay naglalakad papuntang templo, papasok sa templo. Nakita ni Pedro at ni Juan ang lumpong ito. At alam niyo, ang lumpong ito, siya po ay tumingin kay Pedro at kay Juan na umaasang meron ibibigay sa kanila si Pedro at Juan. Pero alam niyo po, si Pedro ay talagang tiningnan siyang mabuti. At sabi sa kanya ni Pedro, tingnan mo akong mabuti. Diba? Tumingin ka sa akin. Sabi niya, wala akong ginto, wala akong pilak. Pero kung anong meron ako, ibibigay ko sa iyo. At anong binigay sa kanya ni Pedro? Binigyan siya ng kagalingan. Nakalakad siya. Diba? Nakalakad siya. Higit sa ginto, higit sa pilak na nakatanggap niya, kundi kumpletong kagalingan ng kanyang buhay. Ngayon, mababasa po natin doon na yung lalaking ito, nagtatalon, talagang tuwan-tuwa, pinupuri ang Panginoon, nagpapasalamat sa Panginoon, kasama si Pedro at Juan. At nung makita to ng mga tao, sila po ay namangha. Kasi nakilala nila yung tao na to, na lumpo. Everyday lagi nasa pintuan at laging nanghihingi ng limos. At nagulat sila isang araw, yung araw na yun, nakalakad tong lalaking ito. At alam niyo po, ang sabi ni Pedro at ni Juan sa mga tao, bakit niyo kami tinitingnan ng ganyan? Na para bang sa pamamagitan ng aming kabanalan at sa pamamagitan ng aming kapangyarihan, kaya napalakad ang lalaking ito. Hindi. Sabi niya, ang lalaking ito ay napalakad dahil sa pangalan ng Panginoon Hesukristo. And take note, ang mga pumunta doon ay mga Hudyo. Ang kausap ni Pedro at ni Juan ay mga Hudyo, mga Israelita. Kaya ang salitang ito sa Acts chapter 3 ay hindi para sa mga unbeliever. Ito ay para sa atin. Bakit? Ang kausap ni Pedro at ni Juan dito ay mga Hudyo, mga Israelita.
Kaya sabi ni Pedro sa mga Israelita, sa mga Hudyo, kayo ay magsisi at magbago. Repent and be converted. So the times of refreshing may come from the presence of the Lord. The times of refreshing comes from the presence of the Lord. The times of refreshing comes from the presence of the Lord. Tandaan po natin yan. Ang pananariwa, ang pagpapasigla, ang mga panahon ng pananariwa at pagpapasigla ay nanggagaling sa presensya lamang ng Diyos. Walang ibang pwedeng panggalingan ang pananariwa at pagpapasigla ng buhay natin maliban sa presensya ng Panginoon. Malinaw yun sa salita ng Diyos. Malinaw yun sa Acts chapter 3 verse 19 hanggang 20. Amen? Diba? Maging malinaw po tayo na walang ibang pwedeng panggalingan yung times of refreshing kundi ang presensya ng Diyos. Ngayon, isa-isahin natin yung salitang times of refreshing bago ko pumunta doon sa punto. Pag sinabing fresh, huwag muna natin isali yung re. Fresh lang muna tayo. Huwag tayo magmadali. Isa-isahin natin. Kaya isa-isahin po natin. Di ba? Baka sabihin nyo, Pastor, bakit refresh ang sinasabi mo kagad? Wala yung re. Di ba? Kaya nga iisa-isahin po natin. No? Maging malinaw. Di ba? Pag sinabing fresh, ano ba yung ibig sabihin ng fresh? Ang unang-unang ibig sabihin ng fresh ay new or recently made. Bago o kagagawa lang. Alam nyo, ito naman talaga tayo eh. Ang tao talaga, pag binasa niya sa Book of Creation, sa Genesis, ang tao po talaga ay bago sariwa. Bagong gawa ang tao. Si Adan at saka si Eva, sariwa po sila. Kumbaga, wala silang kapintasan. Wala silang ni anuman, yung nga sabi ni Jana, wala silang ni anuman flaw na tinatawag. Wala kang po pwedeng ipintas. Bakit po? Kasi sila po ay sariwa. Ang tao talaga nilikha ng Diyos na sariwa, bago. Kaya kapag ang tao ay amoy bulok at amoy hindi mo maintindihan kung anong amoy niya, hindi talaga galing sa Panginoon yon. Bakit po? Kasi nga ang Diyos nilikha niya ang tao niya sariwa, bago. Kaya ang Diyos hindi siya Diyos ng mga lumang bagay, siya ay Diyos ng mga bagong bagay. Laging bago sa Diyos. Laging sariwa sa Diyos. Kumbaga ito po ay laging fresh. Walang nabubulok sa kaharian ng Diyos. Tandaan po natin yan. Pag pumasok ka sa kaharian ng Panginoon, walang bulok. Lahat ng bagay sa kaharian ng Panginoon, sa kanyang kaharian, bago, sariwa. Pangalawa, clean or pure. Ang ibig sabihin ng fresh, kasi hindi po pinaghiwalay, pinagsama-sama po ni Pastor Jonas yung ano. Pag sinabing, yung po yung unang definition, yung new and recently made, bago. Pangalawa, clean or pure. Di ba? Clean or pure. Ibig sabihin, malinis, walang bahid ng dumi. Ito talaga yung original na kalalagayan po natin. Wala tayong kasalanan. Tandaan po natin, we are perfect. Ang original na pagkakalikha sa tao, pag binasa mo sa Genesis chapter 1, Genesis chapter 2, we are perfect. Kaya nga sabi ng Panginoon, lahat ng ginawa niya, it is good. Bakit? Kapag ang Diyos ang nagsabing, it is good, it is perfect. Diba? Perfect. Pag nasiyahan ng Diyos sa isang bagay o sa isang tao o sa isang persona, ito ay perpekto. Nakuha po natin. Ito ay walang bahid, walang karumihan, wala ka makikitang ni anumang bagay na hindi ka aya-aya. Because ang ibig sabihin ng fresh is clean or pure. Diba? Yun talaga tayo. Diba? Pangatlo, not tired or exhausted. Hindi napapagod. Hindi nangihina, hindi nanlulupaypay. Ang ibig sabihin ng fresh, hindi po siya mukhang pagod na pagod lagi. Wala kang makikitang sariwa na sinasabi na napapagod ako. Pag ikaw ay napapagod,
hindi ka nananariwa, ikaw ay nabubulok. Di ba? Ang ibig sabihin ng fresh, hindi ka napapagod. Hindi ka na-exhaust ng anumang bagay. Dahil lagi kang sariwa. Sariwa ang iyong pag-iisip, sariwa ang iyong kalooban, sariwa ang iyong panalita, sariwa ang iyong lakas, sariwa ang iyong buhay. Kaya hindi ka napapagod. Di ba? Kaya nga, punahin niyo ang Panginoon Kristo. Sa Matthew, sa Mark, sa Luke, at sa John, wala kang mababasa na ang Panginoon Kristo ay napagod. Wala kang mababasa na ang ating Panginoon Kristo ay nagsabi na, hindi ko na kaya. Wala kang mababasa sa Matthew, sa Mark, sa Luke, sa John, sa four gospel na sinasabi ng Panginoon, hanggang dito lang ang kaya ko. Bakit? Kasi lagi siyang sariwa. Bakit? Kasi napakatindi ng relasyon ng Panginoon Kristo sa kanyang Ama. Kung babasa natin ang Mark chapter 1, makikita nyo doon na talagang kung paano siya gumising ng madaling araw. Talagang gumigising siya ng madaling araw para makipag-ugnayan sa kanyang Ama. At doon siya nananariwa. Doon siya nagkakaroon ng sigla. Doon siya nagkakaroon ng pag-asa. Doon siya nagkakaroon ng katagumpayan. Doon siya nagkakaroon ng mga bagay na mula sa Diyos. Na mula sa Panginoon. Kaya nga ang Panginoon, wala kang mababasa sa Bible na napagod siya. Di ba? Natulog siya, oo. Di ba? Natural naman na matutulog ang tao eh. Kasi siya ay Diyos na nagkatawang tao. Pero hindi mo mababasa sa Biblia na siya ay napagod. Bakit? Siya ay laging sariwa. Di ba? At pang-apat, na ibig sabihin ng fresh, original qualities. Kaya nga po mga kapatid, kapag sinabing fresh, yun original na ikaw. Di ba? Kaya nga si Pedro sa si Juan, nung makita nila yung lumpo, take note sabi doon, yung lumpo na siya simula nung ipinanganak. Pero nakita ni Pedro at ni Juan na hindi yun ang original quality ng lumpo na yun. Bakit? Hindi yun ang totoong kalagayan niya. Bakit? Kasi nga, ang sakit at karamdaman ay hindi galing sa Panginoon. Originally, sige po, palakpakan po natin ang Panginoon. Originally, ang ating pong katawan ay malusog, malakas, masigla. Talagang kompleto, without infirmities. Pag sabing infirmities, walang kapintasan. Di ba? Walang kapintasan. Hindi ka pilay, hindi ka sungki, hindi ka ibang maraming pimples, hindi 'yon. Hindi 'yon ang original na sa atin ng Panginoon. Ang original na pagkalikha sa atin ng Panginoon, perfect. Ulitin ko, 'yun ang talagang original na sa atin ng Panginoon. Talagang ang original na tayo ay talagang kakaiba. Kung makikita na natin, di ba? Kaya nga sinabing fresh, di ba? Ngayon, gusto ba natin maging fresh? Mahina. Gusto ba natin maging fresh? Mahina pa rin. Gusto ba natin maging fresh? Amen. Di ba? Kaya, kalooban ba ni Lord na tayo po ay maging fresh? Di ba? Kalooban ba ni Lord? Basahin po natin yung salita niya. Sabi doon sa Psalms 92, verse 14 hanggang 15, mga kapatid, basahin po natin ito ng sabay-sabay, namnamin po natin yung salita ng Diyos. Hindi ako ang nagsasabi na gusto niya tayo maging fresh. Hindi ako, kundi ang salita ng Diyos ang nagsasabi sa atin na nais niya na tayo ay manariwa. Basahin po natin. Ready? 1, 2, 3. They shall still bear fruit in old age. They shall be fresh and flourishing, to declare that the Lord is upright. He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. Unrighteousness in Him. Sorry, uprightness. Unrighteousness in Him. Diba? Ngayon, balik natin sa verse 14. They shall still bear fruit in old age. Take note, kahit matanda ka na, hindi ka pwedeng mabulok.
Bakit? Kasi ang nais ng Diyos sa'yo, maging fresh. Mamumunga ka kahit anong edad meron ka ngayon. Hindi usapin ang edad sa Panginoon. Ang usapin sa Panginoon, yung katatayuan mo sa Kanya. Yung relasyon mo sa Kanya. Kung sino ka sa Kanya. Yun ang usapan dito. Amen? Hindi usapin dito yung edad. Diba? Kaya nga sabi sa Bible, Psalms 92 verse 14, they shall be fresh and flourishing. Hindi sinabi dyan, they shall be weary and be uncomfortable. Hindi sinabi dyan. Diba? Ang sabi dyan, they shall be fresh and flourishing. For what reason? For what reason? Bakit tayo nais ng Diyos na manariwa? Anong reason? Anong dahilan? Bakit gusto ng Diyos na tayo ay manariwa? Sa pamagitan ng kanyang presensya. Verse 15. Ready? 1, 2, 3. To declare the Lord is upright, He is my rock, and there is no unrighteousness in Him. Gusto ng Diyos na ikaw at ako ay manariwa sa isang dahilan. To declare the Lord is upright. Na ang Diyos ay higit pa sa pinakamabuti. Diba? The Lord is upright. Kapag meron kang sakit, meron kang karamdaman, hindi mo i-declare na si Lord is upright. Kapag ikaw ay naghihirap, wala kang pera, wala kang makain, hindi ka makapagbayad sa kuryente, hindi ka makapagbayad sa tubig, hindi mo ma-declare na si Lord are upright. Kapag ikaw ay tinatawag na puno ng kasalanan, puno ng karumihan, hindi mo po pwedeng i-declare that the Lord is upright. Ano mang bagay na negatibo sa buhay mo, hindi mo po pwedeng i-declare na si Lord ay upright. Bakit? Kasi nga, hindi ka sariwa. Ang nais ng Diyos, manariwa tayo. This is for one reason alone, to declare that the Lord is upright. Diba? Tinignan ko po sa Bible Gateway yung salitang fresh. Kung ilang beses ginamit ang fresh sa Bible, 11 times na po ginamit yung fresh. Pero ang tinignan ko po yung Psalms 92, doon ko po naintindihan yung salitang fresh. Diba? Doon ko naintindihan na bakit kailangan natin manariwa. Bakit kailangan tayo maging masigla. Bakit kailangan tayo laging sariwa sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao. Kasi nga, doon lamang tayo makakapag-declare na ang Diyos ay higit pa sa mabuti. Upright. Pag sinabing upright, hindi lamang right, kundi above. Hindi above right. Di ba? Above hindi lamang siya matuwid, higit pa sa matuwid. Nakuha niyo po? Kapag sinabing upright, ibig sabihin, talagang ito yung pinaka-maximum level, pinaka-ultimate level ng righteousness. Uprightness. Di ba? Uprightness na tinatawag. Kaya gusto ng Diyos na tayo po'y manariwa. Ngayon, idagdag natin yung re. Ano bang ibig sabihin ng re? Ang re po is Latin word. Latin word siya, derived. Ang ibig sabihin ng re in Latin, ito po ay again or back. Diba? Ibig sabihin, nais ng Diyos na muli. Ibig sabihin, once again. Pag sabing re, once again, ulitin muli, di ba? Ulitin muli na ikaw at ako. Na ikaw at ako ay muling manariwa, muling maging masigla. Di ba? Muling manariwa. Pag sabing re, kaya nga refresh. Ibig sabihin, nais ng Diyos na maibalik ikaw at ako sa dati nating katatayuan. Nakuha niyo po ibig ko sabihin? Nais ng Diyos na mabalik tayo sa dati natin katatayuan. Kung sino talaga tayo. Diba? Kung sino ka ba talaga. Diba? Kasi pag hindi natin maintindihan yung fresh, hindi natin maintindihan yung refresh. Diba? Kasi bakit kailangan mo ma-refresh kung hindi mo nga alam kung ano ibig sabihin ng fresh? Diba? Kaya dapat maintindihan mo natin ang ibig sabihin ng fresh para maintindihan natin ang ibig sabihin ng refresh. Na tayo ay ibinabalik na. Kasi nung pumasok ang kasalanan ng mga kapatid, nung magkasala si Eva at Adan, nawala yung freshness. Tandaan po natin, nawala po yun. Kaya nga, nung pinaalis si Eva at Adan,
o inalis si Eva at Adan sa paraiso o sa Eden, di ba? Nawala yung pagiging sariwa nila. Di ba? Pumasok ang lahat ng sakit at karamdaman, pumasok ang sumpa, pumasok ang kahinaan, pumasok ang kahirapan, pumasok ang kamangmangan, pumasok lahat. Bakit? Kasi nga nawala yung freshness. Nawala yung pananariwa. Nabubulok ang tao dahil sa kasalanan. Diba? Dahil sa kasalanan. Pastor Arnel, bakit tinatalakay mo yan sa amin? Hindi naman kami makasalanan, tinanggap na nga namin ang Panginoon Jesucristo sa buhay namin. Mga kapatid, mga minamahal, no one condemns you. Hindi ko kayo kinokondem. Diba? Ang salita ng Panginoon ang nagpapaalala sa atin ng salita niya mismo. Diba? Wala akong pinapatamaan at wala akong gustong i-condemn sa bawat isa. Ang nais ko lang sabihin, nais ko lang i-declare kung ano ang nakasulat sa salita ng Diyos. Wala nang iba. Diba? Kaya nga, ang nais ng Diyos, maibalik tayo doon sa atin kalalagayan, sa totoong kalagayan natin. Pastor, ano, pwede ba yun? Nandito tayo sa lupa. Pwede ba tayong mabalik sa totoo nating kalagayan? Mga kapatid, ang Biblia po ay ginawa sa panahon po natin. Sa panahon natin, nandito tayo sa ibabaw ng lupa. And therefore, ang salita ng Panginoon ay kailangan mangyari habang nandito tayo sa ibabaw ng lupa. Kasi ang salita ng Panginoon hindi natin kailangan doon sa Kanya, sa Kanyang kaharian. Bakit? Kasama natin ang salita mismo. Sino ang salita? Ang Panginoon Jesucristo. Sabi sa John chapter 1, verse 1, di ba? Verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was become flesh, di ba? Ibig sabihin, kasama na natin ang salita doon sa Kanyang kaharian. And therefore, saan natin dapat gamitin yung salita ng Panginoon? Nandito ka sa ibabaw ng lupa. Dito nais ng Diyos na manariwa ka. Diba? Dito pa lang sa ibabaw ng lupa, nais siya nang ibalik ka sa dati mong kalalagayan. Hindi mo na kailangan hintayin na umuwi kay Lord bago ka bumalik sa dati mong kalalagayan. Hindi ganon, mga kapatid. Kailangan maintindihan natin na ang Biblia ay sinulat sa ating panahon. And therefore, sa ating panahon, dapat mangyari kung ano ang nakasulat sa salita ng Diyos. Maliwanag? Diba? Maliwanag. Diba? Na ito ay dapat natin angkinin, ito dapat mangyari sa buhay natin. Diba? Refresh. Ngayon, yung times naman, anong ibig sabihin ng times? O oras. Alam niyo po ang times, narinig na po ito several times kay Pastor. Ang ibig sabihin ng times, o sa ating lead pastor kay Pastor George, sa Greek ay Kairo. Ibig sabihin, appointed time or season. It is an appointed time or season. Diba? May panahon ang Diyos sa lahat ng bagay. Appointed time. Kaya nga, ang ibig sabihin ng Kairo kung minsan, divine appointed time of God. Diba? Yung divine appointed niya na time, oras. At mga kapatid, mga minamahal, itong time na to, itong panahon na to, sometimes, minsan, ito po ay inconvenient. Kasi ang oras ni Lord ay iba sa oras natin. Tandaan po natin yan. Ang oras ni Lord ay iba sa oras natin. Diba? Yung oras na nakikita ninyo ay hindi yan ang oras ni Lord. Ang oras ni Lord ay oras ni Lord. Siya nakakaalam ng oras niya. Anong ibig ko sabihin? Kung mababasa sa Matthew chapter 1, verse 18 hanggang 19, doon po ni-reveal ng anghel, the angel of God, kay Maria, na siya ay magbubuntis. At ay papanganak niya ang Panginoon Jesucristo sa pamagitan ng Espiritu. At nung inireveal ng anghel yon kay Maria, nakapropose na si Joseph para maging asawa ni Maria. Hindi niyo ba naisip? Ba't ganoon ang oras ni Lord? Kung kailan may proposal na, kung kailan may oras na, may proposal na, magpapakasal na, saka pa i-reveal ng anghel na mabubuntis ka o buntis ka sa pamagitan ng Espiritu. Kaya nga sabi doon sa Matthew, nag-isip si Joseph na hiwalayan si Maria
Kasi nga akala niya, siyempre, alam niyo na kung ano nasa ni Maria, di ba? Ni Joseph. Pero nangusap sa kanya ang anghel. Think about this. Pwede naman nasabihin ng anghel yon before the proposal, before na manligaw si Joseph kay Maria. Pero bakit pinili ng Diyos? Ang kalooban ni Lord, ang oras ni Lord ay ganun. Yun ang oras niya eh. Wala tayong magagawa kasi yun ang oras niya. Sometimes it is inconvenient. Pero yun ang oras ni Lord. Yun ang oras ni Lord. Pangalawa, mababasa natin sa Luke chapter 2. Lucas kapitulo 2, talatang 1 hanggang 7. Ano ba ito, Pastor Jonas? Sige, basahin po natin ito ng, mahaba pala. Kukwento ko lang po. Hindi natin 2 to 1. Dito po makikita natin na ipinanganak din po ang ating Panginoon Jesucristo. At doon sa anong ipapanganak ng ating Panginoon Jesucristo, saka naman yung pinaka-emperador ay nagsabi na kailangan magpatalaga. Ibig sabihin magpa-registered, magpa-census lahat ng mga Hudyo sa iba't ibang dako ng mundo upang sila ay ma-registered. Di ba? Kaya nung panahon ng Panginoon Jesucristo, nung ipinapanganak ang Panginoon Jesucristo, ang mga tao po ay hindi nagkakagulo. Hindi yun ang tamang term. Aligaga, ibig sabihin busy. Bakit? Kasi nga, sila po ay galing sa iba't ibang lugar, naghahanap sila ng lugar na kung saan pwede sila makatuloy kasi nga magpaparehistro sila. Think about this. Kung kailan naman nagbaba ng utos ang emperador na tawag dito, magparehistro, saka naman ipinanganak ang Panginoon Jesucristo. Pero yun ang oras ni Lord eh. Yun ang gusto niya eh. Yun ang kalooban niya eh. Yung kalooban niya eh. Kaya itong times of refreshing, hindi natin ito minsan maintindihan. Parang inconvenient para sa atin. Meron isang lalaki ng Diyos na ang pangalan ay Andres Bisoni. Kung meron kayong YouTube, kung nagbubukas kayo ng YouTube, siya yung makikita ninyo na ginagamit siya ng Panginoon mightily, effectively in the kingdom of God. At kung mababasa po natin ang kanyang buhay, siya po ay ginagamit ng Diyos sa healing at saka sa proclamation ng salita ng Panginoon. At ang lalaking ito pumunta nito sa Pilipinas. In fact, sa Gensan, sa General Santos City, siya po ay pumunta na rito sa Pilipinas. Ngayon, ang lalaking ito, nung mapakinggan ko yung kanyang personal testimony, siya po ay nais siya maging doktor. Pero hindi niloob ng Diyos na maging doktor siya. Ang ginawa sa kanya ng Lord, siya po ay ginawang preacher, evangelist. At alam niyo po, nung una niyang ma-meet ang Banal na Espiritu at ma-filled ng Banal na Espiritu, siya po ay galing sa youth conference. At nung siya po ay galing sa youth conference, blessed na blessed po siya. At alam niyo yung kaibigan niya, nakakwentuhan niya sa bus. So kasi sumakay sila ng bus pauwi doon sa pauwi. At alam niya, sabi niya doon sa kaibigan niya, gusto kong mapuspos ng Banal na Espiritu. Ang sabi ng kaibigan, let us pray to God. Diba? At alam niyo po, sa loob ng bus, napuspos ng Banal na Espiritu si Andres Bisoni for 2 hours. Just imagine, napaka-inconvenient, nasa loob ka ng bus, nag-speaking in tongues ka. Diba? Pero yun ang oras ni Lord eh. Yun ang kanyang time. Yun ang kanyang oras. Diba? Hindi natin pwedeng questionin sa Lord sa oras niya at sa pamamaraan niya. Yun ang kanyang oras. Diba? Kaya nga sabi ko po sa inyo, pag binasa niyo ang Bible, makikita niyo, sometimes it is inconvenient. Yung time ni Lord. Diba? Yung time ng Panginoon. Pero, yun talaga si Lord eh. Diba? Iba ang oras niya sa oras natin. Diba? Hindi porque lumapit ka sa altar at i-expect mo na ikaw ay mapufeel ng Holy Spirit dahil nasa altar ka. Diba? Sometimes pwede ka ma-feel ng Holy Spirit, mapuspos ng Holy Spirit sa loob ng banyo. Diba? Alam niyo po, ganito, lumaki po ako ng San Juan. Sa San Juan po, 21 years po kami tumira doon. Magmula 1 years old ako hanggang 21 years old ako, doon kami. Ngayon, ang bahay po namin sa San Juan, napakaliit kasi nga parang squatter area po yun. Parang squatter area. Ngayon, wala kami sariling kwarto. Tabi-tabi kami.
Tatlo kami magkakapatid pa lang noon. Kasi 4 kami ngayon eh. 4 na eh. 3 pa lang kami noon, hindi pa nasinsilang yung bunso namin na kapatid. At alam niyo po, gusto ko mag-pray, hindi ako makapag-pray. Di ba? Ang ginagawa ko po, sa loob ako ng banyo nagpe-pray. And even sa loob ng banyo, nape-feel ako ng Holy Spirit. That time, nape-feel ako ng Holy Spirit. Kasi alam ng Diyos yung desire ko, yung puso ko. Di ba? Kaya nga, ang oras ni Lord ay iba sa oras natin. Di ba? Iba sa oras natin. Huwag tayo mag-expect na si Lord ay magko-conform sa oras mo, sa oras natin. Iba yung oras niya, iba yung oras natin. Di ba? Kaya ngayon, times of refreshing, isa-isayin po natin yung times, yung re at yung fresh. Dapat maintindihan po natin yun. Di ba? Dapat maintindihan po natin na meron pong mga panahon. Take note, mga panahon ng pananariwa, mga panahon ng pagpapasigla. Hindi iisang panahon lang, mga panahon, mga oras. Therefore, kung ito ay, kasi ito nakalagay sa inyong King James Version, ito nakalagay sa NIV Version, ito ang nakalagay sa New Living Translation. Times of refreshing. Times talaga. Hindi siya time, kundi times of refreshing. Ibig sabihin, mga panahon ng pananariwa, mga panahon ng pagpapasigla ng Diyos sa atin. Diba? Ng Diyos sa atin. Kaya, mga kapatid, mga minamahal, hangarin natin na tayo po ay ma-refresh. Hangarin po natin na tayo po ay mapuspos ng banal na Espiritu. Diba? Yung po ang hangarin natin. Ngayon, ang tanong po ngayon pong umaga, how can we experience the times of refreshing? Paano ba natin mararanasan yung mga panahon ng pananariwa, yung mga panahon ng pagpapasigla? How? Diba? Ang unang-unang natin dapat gawin, we must repent of our sins. Kung babasahin po natin sa yung ating pong teksto sa Acts chapter 3, verse 19. Acts chapter 3, verse 19. Sabi doon, repent therefore and be converted. Yun lang yung dalawa na yun. Repent. Pag sinabing repent, in Greek, ibig sabihin, metaneo, means to change our mind. Di ba? Metaneo. To change one's mind or to turn around in thoughts and action. Diba? Ang ibig sabihin pala ng repent, alam nyo kasi sa Tagalog kasi, ang ibig sabihin ng repent, magsisi. Kasi sa Tagalog kasi mababaw. Diba? Mababaw yung pagkakatranslate. Pero pag ang repent pala sa Greek word, ibig sabihin nito, pagbabago ng kaisipan. Pagbabago ng atin pong mga pumapasok sa isipan natin. Transformation of mind. Repentance means transformation of one's mind. Magbago yung ating pong kaisipan. Hindi lamang ang pagsisisi ay nagmumula sa ating pong labi na resulta ng ating pag-iisip. Kasi alam mo nagkasala ka, alam mo na hindi kalooban ng Panginoon yung ginawa mo, kaya ikaw ay nag-confess. Sinabi mo na ikaw ay nagkasala. Pero hindi, yun ang pinakamababaw na term ng repent. Ibig sabihin ng repent, magbago tayo ng ating pag-iisip. Okay, ganito. Para maintindihan ninyo ako. Magsasabi ako sa inyo isang sekreto, pero pag sinabi ko ito dito sekreto, kasi nga alam nyo na lahat eh. Di ba? Ganito. Para maintindihan yung ibig ko sabihin ng repent, na hindi lamang basta yung pagsisisi. Pag sinabing repent, ito yung pagbabago ng kaisipan. Ganito. Sa buong buhay ko, wala akong ibang babaeng hinalikan, wala akong ibang hinawakan ng kamay, wala akong nakatalik, maliban sa asawa ko. Okay? Maliwanag? Okay. Bakit nangyari ito? Bakit ito nangyari? Hindi dahil sa may takot ako sa Diyos. Hindi dahil sa ako ay Kristiyano. In fact, noong high school ako, wala naman akong takot sa Panginoon. Tinanggap ko ang Panginoon way back 1992, first year college ako. Noong high school ako, wala akong takot sa Panginoon. Nangongopya ako kung ano-anong ginagawa ko. Di ba? Kung ano-anong ginagawa ko.
Wala. Kumbaga, wala akong takot sa Panginoon. At hindi dahil sa may galang ako sa babae. In fact, nung high school ako, may mga pagnanasa na kakaiba ako sa babae. Di ba? Sa babae. Hindi ko sila ginagalang. Bakit umabot ako ng ganitong edad na kung wala akong takot sa Panginoon, kung wala akong respeto sa babae, kung wala akong takot sa Diyos, bakit umabot ako ng ganitong edad na isa lang sa buhay ko? Ang nakatali ko, nahawakan kong kamay, nahalikan ko, lahat. Bakit? Kasi nga, ganito po, hindi ako lumaki sa isang pamilya na kung saan ay, hindi naman masama yung pamilya namin, hindi naman kami ganun kasama. Kundi sa yung pamilyang kinalakihan ko, hindi sila yung pamilya na kapag may na-achieve ka, may nagawa ka, kaya sabihin sila, uy, very good ka, pagbutihan mo yan ha. Walang ganun sa pamilya namin dati. Walang ganun. Yung bang, pag nakakuha ka ng magandang grade, o kaya naging honor ka, walang ganun sa pamilya namin. Kapag pakita mo yung grade mo sa tatay mo, sa nanay mo, okay, pagbutihin mo palalo yun lang. Pero kumbaga, walang appreciation ba. Plus, naging sungki pa ako. Nakuha niyo, naging sungki pa yung ngipin ko. Nagkaroon akong tinatawag na inferiority. Nakuha ninyo, ibig ko sabihin. Nagkaroon akong tinatawag na, yung mga gandang babae nung high school ako, hindi ako makaporma. Bakit? Kasi nga, takot ako. Takot ako na kung anong sabihin sa akin. Kasi ang tingin ko sa sarili ko, pangit. Nakuha niyo ibig ko sabihin? Pangit yung tingin ko. Kasi ang pag-iisip ko, ay hindi ako papansinin yan. Busted ako kaagad yan. Bakit? Kasi nga, ang kaisipan ko noon, sungki ako, hindi ako magandang lalaki. Kasi nga, hindi na-develop sa akin yung confidence. Wala. Pero, may kakaibang pagnanasa ako sa mga babae noon. Hindi ko naman sila ginagalang eh. Kasi kung ginagalang ko sila, wala akong pagnanasang kakaiba sa kanila. Pero, hindi ko sila ginagalang. Nagkakaroon lang akong tinatawag na inferiority. Natatakot ako. At dinala ko yun hanggang mag-college ako, hanggang magtrabaho ako. Pastor Arnel, bakit mo naligawan si Sister Tess? Yun, ang maganda tanong. Mga kapatid, mga minamahal, yung pagniligaw ko kay Sister Tess, yung sinabi ko sa kanya, actually hindi ko sinabing mahal ko siya eh. Ang sabi ko, crush ko siya. Hindi ko kasi sinasabi, para kiligin kayo dito sa kilig. Ito ay sa salita ng Panginoon. Mga kapatid, no? Actually, wala naman kaming formal na hindi niya ako formal na sinagot eh. Mutual understanding lang kami. Nagkaintindihan lang kami na kami dalawa na. Wala nang sinagot na, walang ganon, di ba? Yung kasi sa akin, pagbabaka sakali lang. Baka makatsamba. Di ba? Makatsamba. Natsambahan naman kahit paano, di ba? Natsambahan naman, di ba? Pero yung sa akin kasi, baka sakali lang. Pero yung inferiority ko, dadala ko hanggang sa magtrabaho ako. Alam nyo, minsan dumating na sa buhay ko, several times na dumating sa buhay ko, hindi ko malaman kung may pagpapakumbaba ako o nagiging inferior lang ako. Di ba? Until such time, noong 2022 lang, noon ako po ay magkaroon ng injury sa motor. At for 6 months or 8 months, wala. Kasi pag naka-injure ka, nakabenda ka, wala kang gagawin kundi talagang maupo lang. At nabasa ko ang Bible na one times hanggang 2 times. Hanggang sa mag-sink in sa akin yung Genesis chapter 1 verse 26. Di ba? We are created in the image of God. Di ba? We are created in the image, in the likeness of God. Hindi kasi ako nag-repent dati, hindi ako nagsisisi. Nababasa ko ang Genesis chapter 1 verse 26. Pero nung ma-endure ako, doon lang nag-sink in sa akin yung Genesis chapter 1 verse 26. Kaya ako minsan, hindi yun napupuna. Hindi ako nagbibiro kahit dito sa pulpito na gwapo ako at ako ay pogi. Di ba? Kasi nga, minsan kasi pinapasok ako ng inferiority. Di ba? Pinaglalabanan ko yun sa salita ng Panginoon. Kaya nga, kailangan mabago ang isipan natin. Ang battleground, tandaan po natin, ang battleground sa buhay natin ay hindi kung ano-ano at kung sino-sino.
Ang battleground sa buhay po natin ay walang iba kundi ang ating pag-iisip. Ang inferiority ay state of mind. Ang superiority ay state of mind. May mga tao naman na sobrang yabang. May mga state naman na talagang wala nang magaling kundi siya, wala nang mabuti kundi siya, at siya lang ang pinaka-star sa lahat. Superiority naman yon. May mga state of mind naman na laging takot na takot. Natatakot mamatay, natatakot na magkasakit, natatakot maghirap, maraming takot. Lahat, may mga state of mind naman na nangangamba, maraming pinag-aalala. Diba? Yung mga pinag-aalala na, yung bang, paano na kaya kung ganito, magkagera, paano na kaya kung ano, diba? State of mind. Diba? Lahat ng battle natin ay wala sa labas. Tandaan po natin, nasa atin, nasa pag-iisip natin. Kaya kung minsan, hindi makakilos ang Diyos. Ang presensya ng Diyos ay hindi makakilos. Bakit po? Kasi hindi tayo nagre-repent. Kailangan magkaroon ng transformation ang ating isipan. Mga kapatid, kailangan magbago ang ating isipan. Diba? Ang ating isipan. Kasi pag hindi nagbago ang ating isipan, hindi mababago ang buhay po natin. Kaya nga sabi po doon sa Roma 12, kapitulo 12, talatang 2, Romans 12, verse 2. Basahin po natin ito nang talagang namnamin po natin salita ng Panginoon, mga kapatid. Ready? 1, 2, 3. Huwag ninyong tularan ang sanlibutan ito, kundi magbago kayo sa pamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti, kasiyasiya, at lubos na kalooban ng Diyos. Magbago na kayo ng pag-iisip. Ito ang ibig sabihin ng repent, mga kapatid. Ang repent na alam natin ay yung pagbubuka ng ating labi. Lord, patawarin mo ako. Iyan po ay napakababaw na repentance. Ang totoong repentance, magbago ka ng kaisipan. Punuin mo ang isipan mo ng salita ng Diyos. Punuin mo ang isipan mo ng salita ng Diyos. Punuin mo ang isipan mo ng salita ng Diyos. Doon lamang magkakaroon ng repentance. Kailangan magbago tayo ng ating pag-iisip. Di ba? Sinabi ko na yung sikreto ko sa inyo, mga kapatid. No? At ito ay talagang ang tayo ko nag-battle dito. Di ba? Akala nyo, pag tumatayo sa harapan, wala kang repentance. May repentance. May mga bagay na ibihayag sa Lord na dapat kang mag-repent para lubos siyang makakilos, lubos siyang makagawa, lubos siyang ibaba ang kanyang kapangyarihan sa atin, ang kanyang presensya sa atin. Di ba? Sa atin. Kailangan natin mag-repent. Di ba? Pangalawa, sabi doon sa ating teksto, Acts chapter 3, verse 19. Doon mo na po sa Acts. Repent, therefore, take note, therefore, ibig sabihin, inaasahan ng Diyos na sa bandang huli, magsisisi ka talaga. Di ba? Kaya dapat, kapag nagbago ka, huli na talaga yon. Because, geto no? Para maintindihan niyo ako. Pag sinabi nagbago ka ng kaisipan, nagbago ka ng yung transformation ng kaisipan, ibig sabihin, pag binago mo kaisipan mo, ayaw mo na talagang bumalik sa dati mong kalalagayan. Kaya nga sabi doon, repent, therefore. Therefore, ibig sabihin, hanggang doon na lang talaga yung mga bagay na nasa isipan mo. Wala nang pag-ulit yun. May mga tao kasing paulit-ulit sa kasalanan. At hindi pagsisisi yung mga kapatid. Nakikipaglaro ka sa kasalanan at nakikipaglaro ka sa Diyos. Nakuha niyo ibig ko sabihin. Hindi natin po pwedeng laruin ang kasalanan. Higit sa lahat, hindi tayo pwede makipaglaro kay Lord. Si Lord ay napakabuti, si Lord ay napaka-gracious, pero He is judge. May panahon ng paghahatol, mga kapatid. Diba? Kaya dapat, pag nagsisi tayo, pag tumalikod tayo, pag nagbago tayo ng kaisipan, hanggang doon na lang yun.
hindi na tayo uulit. Repent, therefore. And sabi doon, be converted. Hindi sinabi dyan, if you like to be converted, ang sabi doon, be converted. Ibig sabihin, kailangan tayong mabago. Pag sinabing convert, ito po ibig sabihin ng pagbabago. Kaya yung ating pangalawang puntos is, be changed by the power of the Holy Spirit. Diba? Kasi walang pwedeng magbago. Tandaan po natin to. Kaya nga po yung mga alagad, ang sabi ng Panginoon Kristo, bago siya umakyat sa langit, pumunta kayo sa Jerusalem at bababa sa inyo ang kapangyarihan. Bakit? Alam ng Panginoon Kristo na hindi po pwedeng magbago ang kanyang mga anak sa pamamagitan ng kanilang kakayanan, ng kanilang abilidad, ng kanilang lakas, ng kanilang talento, ng kanilang meron sila. Mababago lamang tayo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Diba? Be converted. Pag sinabing converted, ibig sabihin, talagang totally bago ka. Diba? Kaya nga yung motor, kapag yan ay kinonvert mo, hindi na kamukha ng dati yan. Bakit? Kasi nga, converted na talaga. Nabago na talaga. Ganoon din tayo sa atin, sa buhay po natin. Kapag tayo ay na-convert, ibig sabihin, totally nabago ka. Totally nagkaroon ka ng pagbabago. Kung dating ikaw ay magagalitin, ngayon ikaw ay kalmado na. Kung dating ikaw ay punong-puno ng galit ng puot, ngayon ikaw ay nagpapatawad. Kung ikaw ay dating nasa lusak ng kasalanan, ikaw ngayon ay namumuhay sa kabanalan. Kung ikaw ay dating nasa buhay na kung saan lagi ka nanunumbat, ikaw ngayon ay nagpapasalamat na sa Diyos. Kung ikaw ay dating lagi ka natatakot, ngayon ay meron ka ng kapayapaan. Dapat ganun ang conversion po natin. Diba? Ang conversion po natin, mga kapatid, mga minamahal, ang unang-unang makakaalam kung nagbago ka ay hindi ang asawa mo, hindi ang anak mo, hindi ang magulang mo, hindi ang kapatid mo, hindi ang pastor mo, kundi ang unang-unang makakaalam kung nagbago ka ay ikaw mismo. Diba? Ikaw mismo ang makakaalam kung nagbago ka. Diba? Kung na-convert ka talaga. Diba? Na-convert ka talaga. Sabi ni Pedro at ni Juan, repent therefore and be converted. Be converted. Mga kapatid, mga minamahal, ang salita ng Diyos, uulitin ko, ay salita ng Diyos. Hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Ang gusto niya tayo po ay ma-refresh. Ang gusto niya tayo po ay talagang maranasan natin yung times of refreshing. Ang times of refreshing po, mayayari po yan ayon sa nais ng Diyos sa buhay po natin. Diba? Kung tayo po ay handa na isuko ang buhay natin sa Diyos.